Hi! Say hi. Yan tayo. Parang meron tayong picture. So, andito kami ngayon sa sleepover with the friends, with the law people, law friends. Kasi, wala lang, we make it a point na magkita-kita. So, kami na yung parang core group. Yes. So, let's introduce ourselves. And what year level are we into? Okay. Let's start. Ladies first. Hi, I'm Angie. I'm second year law student. Okay. Hi, I'm Alpha, also second year. Hi, I'm Gio, fourth year. And hi, I'm RK, freshman. Fresh na fresh na bago ligo. Char! So, for today's video, magbibigay tayo ng advice. Kasi syempre, we've been there, done that. Or baka lang gusto natin mag-inspire ng other people out there na mag-enroll sa law school or having challenges in law school. So, meron akong nakuha na timely problem. So, magbabasa ako. So, hindi siya letter sender kasi kinuha lang sa internet. But, with the followers and with the growing family of my TikTok account, Yes. baka may mga questions kayo or gusto nyo malaman or paano ba. Basta, let's live vicariously. I'll start. Makinig kayo mabuti ha. Okay. So, ano lang to? Ngayon lang dito magpapakinggan. So, for example, ako si letter sender. So, I went to the post-war party of our school alone. Okay. I didn't mind kasi sanay naman ako na pumunta sa mga events ng mag-isa. Now, I've attended a couple of concerts alone as well. Wala namang problem sa akin. And to be honest, mas gusto ko ngayon ganun. So maybe loner ako Loner. or maybe introvert ako. Hindi natin masabi. But during the party ng school, so this is a law school party, after party. Somehow I felt bad for myself because it seemed like everybody was with their group of friends. So in a way, di ba nakikita mo ang saya ng mga tao, para tayo, magkakasama tayo. So, and I had none. So, I always struggled kasi making friends. So, ever since, medyo hirap din ako na, to find my people. Because I am very insecure. I'm an introvert. And I never really knew how to make the first move on approaching people. Especially online classes naman yung iba kong class. Wala interaction. Especially from first year hanggang midterms. And now that I'm second year, konti na yung nakaka-interact ako because nga, online classes. But it doesn't mean that I don't want to have friends. Of course, I do. So, I know law school isn't about making friends. Kaya nga, I never felt the need to find a study buddy or what because I've always been fine on my own. Or so I thought. So, doing things alone. But I don't know. Siguro nalulungkot lang because pagka-uwi ko that night, doon ko na-realize na wala man lang akong pictures with friends or other people or with classmates that I could send to my parents back in the province because they kept asking sino na raw ang mga kasama ko and how's my law school life. Ayun, actually, hindi naman ganun ka-serious yung dilemma ko sa post ko, pero if you made up to this point and then ma-realize mo na wala pa ng kwenta, I just want to release my frustration and again, I have no one to share this with. So this is all about navigating to law school as a newbie kasi freshman to second year. So what's our take on this? Especially tayo, bagong buo lang tayo. We just met, di ba? Last semester. Who would like to start? How did you make law school friends? Or how was your experience? Pinaka-senior. Pinaka-senior muna. Ay, hindi ako senior citizen. Share your first year experience. Sa akin kasi, since I transferred from different school, I've learned that law school is not just a stairway to level up, but an experience, a journey to experience in life. So, dahil yung mga kaklase natin, hindi lang bilang kaklase as kasama, hindi sila yung kakompetensya mo, pero sila yung magbibigay sa'yo ng kalakasan. Kasi, sa law school kasi hindi ka maintindihan sa labas pag nag-share ka. Like, bumagsak ka sa receipt or bumagsak ka sa mga quizzes. So kahit mag-share sa mga kaibigan mo sa labas, hindi nila maintindihan. Unlike yung mga tao sa law school na alam nila yung pinagdaraanan mo. So it's easy to say na you missed yung receipt mo sa labas. So, pero pag sa loob mo sinabi, sa mga ka-core mo sa law school, mas maintindihan nila yung mga pinagdaraanan natin. So I guess, as a journey sa law school, pag meron kang core or mga pillars na lagi mong kasama, sila yung reason para magpatuloy ka, ma-reach mo yung goals mo. So, hindi lang siya talino, hindi lang siya sipag, pero nagmamatter din yung mga nakapaligid sa'yo. Siyempre din yung parents, yung mga pero iba pa rin yung mga law school buddies mo. So, yun yung sa akin. Quick question lang. Was it hard for you to find people, like makasama sa kainan, study buddy, or us, like tayo, we could consider ourselves like friends in law, and in school, and in life. So, pag lipat-lipat ko ng law school, medyo extrovert kasi ako, and sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko mag-build ng friends. Kasi mahirap talaga gumalaw ng mag-isa lang. So, ang hirap pag may matatanungan ka, mahirap pag wala ka study buddy, kasi talagang masyashock ka talaga. So, iba pa rin pag nag-reach out ka, like simple na tanong lang na, uy, nakapagbasa ka na ng cases, uy, sino yung prof mo, uy, magkaklase ba tayo sa subject. So, simpleng initiatives na gano'n,
makakagawa ka ng mga friends. So, sharing mo lang yung experience mo, talagang magkiklik agad. So, huwag ka lang mahiya na mag-reach out. So, yun yung para sa akin. Yeah, coming from yun, sabi mo extrovert ka. Mm. Ayan, makaka-relate si Archie, transfer ka din, di ba? I guess. So, like, how does it feel na syempre, iba din yung from start. Tayo, Alpha, ano tayo? Start from start. No, transfer. Transfer din. Transfer siya. Ayun pala, sa mga kapatid ko. Syempre, iba yung nag-start na doon ka talaga, from the orientation and all. Iba naman yung feel mo, galing kayo sa ibang school, ibang culture, ibang community. So, how did the school, our current school, and the people accommodated? Or anong naramdaman nyo na in navigating? Bilang actually, nakarelate ako dun sa nag-share nung first sem ko, since wala akong friends. Like, nung parang, ano ba, parang masabihin ko, na parang, yung parang buddies mo talaga. So, hindi ko pa na-build siya before. Siyempre, parang acquaintances lang. Pero hindi kasi hirap ako mag-reach out. Like, parang, matanong kasi ako, like, anong assignment natin, kailan itapasa yung mga ganito. So, common sa akin kasi yun. So, syempre, bilang sa part niya, na mahirap daw siya dun sa mag-reach out. I think, law school kasi, it's, parang lahat ng opportunities nag-open. So, if ever, kung may mga nade-deprive ka, like ako before, nung college ako, may mga bagay na nade-deprive ako na ginagawa ko ngayon sa law school. So, I think it's time to step out. Diba? Lalo na ngayon naka-frustrate siya. Why not to try to, to reach out first na. Parang, ano man tawag doon? Kapag you feel uneasy or, anong tawag dito? If you feel, ayun, doon ka mag-level up pagka hindi ka na comfortable. Diba? It's, ano yung term Why mo not, yun? step up? Stepping out of the Ganon. comfort zone. Or try new things? It's, the quote is the, Comfort zone? Yes, it's okay to be uncomfortable. Yes, yung parang gano'n. So, para sa akin yun, hindi ka naman, and then, sa adjustment kasi, sa umpisa lang naman na mag-a-adjust eh. Talagang yun yung part ng adjustment na mahirap. Dahil doon ka nga yun nga, yung part na yun, mahirapan ka mag-adjust. So, para sa akin, yung adjustment is, sobrang hirap niya. At the end, if makapag-adjust ka na, doon na yung parang tuloy-tuloy na siya. Hindi mo na, pagsanay ka na, hindi na siya gano'ng kahirap mag-reach out. Like, yun nga, dahil sa mga simpleng tanong, ganyan. So, I think law school is, parang opportunities, lahat mag-open dyan. Kaya para sa akin, build your yung parang kahit try mo lang muna sa isa or dalawang buddies lang. Nag-start din ako dun sa dalawang kaibigan lang muna. And then, ayun, hanggang sa nag-grow na yung yung second sem. Oh, yun yung susunod sa na question sa parang, ikaw, how did you find people? So, ano na lang sa tingin mo, kung magbibigay ka ng tip sa mga mag-aaral sa law school, natatakot na baka hindi sila magkaroon ng mga kaibigan or, mga kasama in the journey, ano sa tingin mo or ano masasabing advice mo na, how will it make it successful in finding your crowd? Actually, kung mahihirapan ka, kasi nahihirapan siya sa finding your people. Sabi niya, parang hindi nagmamatch yung personality ko. Kailangan mo talagang hanapin siya in a sense na gagawa mo talaga ng paraan. Talagang magiging friendly ka in the first place, magiging mabait ka talaga. Actually, lahat naman ng law student dapat mababait eh. Tama. Kasi yung magiging friends mo sa law school, yun na rin yung magiging friends mo. Yung pagka sa profession of mo. Kayo rin naman magtutulungan din. So, lawakan mo lang yung network mo muna sa bilang classmate ka. Yun nga, pagkatanong muna, mga simpleng ganyan. But at the same time, pag may mga nakaka-vibes ka na, doon na, okay pala si ganito, okay pala si ganyan, yung something like that. So, parang nahanap mo na yung match mo para maging comfortable ka dun sa grupo na yun. Yes. Pwede kayo mag-side comment na, hindi kayo display lang dyan. Ayan, let's move to Alpha kasi syempre din, maganda na yung experience na coming from a different law school na established din naman and then transferring to a new one. Of course, she has her reasons. So how was it for you transitioning from one community to another community na syempre baka iba yung Yes, totally siya, it's very different. One thing that I noticed sa current ko na community is, yun, medyo siya, student friendly, mas open siya. So for me, mas parang madali siyang madali makipag-network or makipag-friends because it's very, dynamic, and daming ganap, and daming ganap. So, in relation to the story, I can somehow relate because ganun din. I feel like, di syempre transfer ka. But, I think, yun, as I agree with Achi na the first step will always be the hardest. And maybe you can start with joining, organizations. And we're fortunate and blessed na in our current community. Parang, it's in the school talaga na maraming orgs. And then they're very, proactive in encouraging the students, hey, to join us, ganito, ganyan. So, maybe you can start with that. Kasi pag nandun ka na, sign up ka lang, and then join ka lang, so syempre yung kakabi mo, ganun. Sooner or later, may makikilala ka, and then makifeel mo may ka-vibes ka. It always starts with, uy, kanina ka pa, ganun. So, small talk, and then eventually you will find your own circle of friends. Those you share the same interests with, ganun. So, ang masasabi ko lang din is, don't be sad, and that's normal, that's pretty normal, and I'm sure maraming makaka-relate
na gano'n. Kasi nga post-board party yun eh. So everyone is having fun. And then siya lang daw mag-isa Celebratory mood, Oo, tapos tapos wala one siyang community. makasabay. So that's very normal. That's okay to feel that way. And it all, like sabi nga nila, it starts with awareness. So now at least she's aware or he's aware of the situation, and now you have to do something about it. Kasi nga sabi ni Achi, like you can survive in law school if you're alone. So you need people to, it's either to just to encourage you, just to be there for you. Kasi nga sabi rin ni Gio, iba yung if you surround yourself with people whom you can relate to. Kasi outside, out there, hindi naman nila alam yung sabi mo, ay puyat ako. Hindi naman nila yan puyatan na kasi nag-drama kami, wala man. Iba yun. Puyat kami plus pagod kami, ganun. So, ano lang, it's a journey, enjoy the process, and then it's never too late. So, go lang. You try, always try lang to. And the right people will always find you. Ay, ang ganda no. And then, Pero something pa na more relatable din kasi syempre si Alpha, you're living independently here in the Yes. city. You're also a provincial girl. yes. You're like me Yeah, din. yeah. So si ano din, hindi si Sender, si basta ako naman tawag sa kanya. si ano Si na, subject. si subject natin. Taga probinsya din. So how is it important that in our law school journey nga, you have supportive people, supportive community? Especially yun, wala kang family. How was it for you? Well, it's very important because for one, it keeps you company. Like if you feel like you have a family away from home. So like kayo, like, di ba, kahit malayo naman sa family, but pag from time to time, nag-meet tayo like this. So parang mga, alam mo yung sa probinsya natin ng mga magpipinsan, sleepover, gano'n. So parang nakaka-relax. At the same time, hindi ka, for me personally, hindi ka masyadong nagigilty kasi mag-aral naman tayo, gano'n. So parang nag-enjoy at the same time. We're being productive, we're studying. Kahit hindi kami mga classmates, pero the fact na nagpupuyat kami, tapos okay, study your own, gano'n. At least, hindi ako masyadong antokin kasi maya-maya, chika na naman, rest, oo, gano'n. So, very helpful siya. Keeps you motivated. Tapos fun din. Siyempre, hindi naman tayo araw-araw dito. Kanina, nagluluto-luto kami. True. So, yun. So may time for rest, may time for play, bonding, for study. yes. And of course, mga downtimes tayo. So, you have I know. people to share them with. And then, Na mas nakakaintindi sa'yo. Oo. Because yung mechanics ng buhay natin bilang law students, we understand na yung mga highs and lows, yung mga Oo. struggles and all. Actually kami, nagkakilala kami. Si Alpha, ako si Gio, because of an org. yes. So that's very important na we find, what do you call it, a common ground. Denominator. Diba? A common hobby. Ganun. Na parang, you know that these people have the same hobbies or, you know, gustong pagkakaabalahan that we're cultivating. So it's really important that you try to be within the community, part of the community. Kasi it helps na, yun na, ang hirap mag-survive sa law school na sasarilinin mo ng lahat. Kasi after all, ang very taxing na ng pag-aaral. Tapos kung wala ka pang magbibigay sa'yo ng tip, magbibigay sa'yo ng intel, or di ba, i-coach ka, mas lalo ka mahihirapan kasi you don't have the time. So ako, as a freshman, ang take ko naman, one, tinarget ko talaga na I will build connections and networking as early as possible because it's fun that you try to grow your circle. Saka in law school parang this is another chance for you to reinvent yourself. Dito lahat ng pagkakamali mo before or lahat ng hindi mo nagawa, lahat ng frustration mo, lahat ng regrets mo, you can start as in clean slate. Yeah. Because sabi nga nila, law school is a leveling field. So kung introvert ka before, hindi ka nakikipagchikahan sa iba, now is the time to step up. Kasi after all, magka-clients ka. Diba? Kung sino yung mas machika, yun yung magkakaroon ng mga kliyente. O tapos kung hindi ka party goer before, o ayan, ang daming ganap sa school, lagi tayo merong mga party. So, iba din yung makikipag-meet ka sa ibang mga law school community. You have different competitions. Ako, 5 orgs yung sinalihan ko. Tapos 5 na ba? Oh, parang 5. So, at least, you have different sets of people and community there. So, ako, masasabi ko na, okay ako, hindi, to begin with. Machika talaga ako. So, Yes. gusto ko talaga, masocialize talaga ako. Gusto ko talaga yung mga Doon ka interaction. nare-recharge. Oo, kasi natutuwa ako sa stories ng iba. Oo, same. I Tapos- enjoy listening to other people's stories. Correct. Kasi di ba, you don't need to experience the same to learn. You can learn those lessons from other people's stories. So, yeah, parang iba din magiging influence ng mga tao sa paligid mo. So, it's very important talaga na you are open. Especially sa law school, makakahanap ka dyan na makakahanap ng Yes. parehong pinagdadaan mo. And doon baka doon kayo mag-match, di ba? Ma-surprise ka kasi ma-realize mo na, uy, daming walks of life pala. Yes, Iba-iba iba-iba. talaga yung tao, no? So, parang yun, ma-open yung eyes mo na, iba-iba talaga ang tao. And then, ikaw din mismo, eventually, you can learn to open up din. Kasi baka introvert yan siya eh. So, baka lang, hirapang mag-mingle or baka transferring nga lang. Oh, I think yeah, that's good also. In our community, iba-iba kasi yung aspect ng walk of life. Oo. Working professionals, full-time students, you have there yung mga transferring from other school na syempre na-incorporate din nila yung culture from their school. So, iba-ibang experiences. Or you would say na hindi naman discriminatory or prejudicial, pero di ba, may mga schools na may certain
culture, image, parang diskarte, how they mold their law students. But for us kasi, we're lucky na nakaka-encounter ka. Ganun pala dati sa ibang school nyo. So, we learn and yun lang, dapat open ka lang talaga. And hindi ka sensitive. Huwag ka masyadong offended. Kasi, iba-iba tayo ng mga diskarte sa buhay. Merong mga seryoso, merong mga they take it light lang. So, at the end of... May nagpupulot. Yes. Mga tatlong subject lang. Mga tatlong subject lang. Yung iba, meron dyan mga hindi pumapasok or naka-zoom, natutulog lang habang nag-zoom, mga ganon. So, at the end of the day talaga, ano ba? Parang open yourself to any opportunity. Saka parang maging sponge ka, that you absorb. Tanggalin mo yung pagkaka-template mo na, ito kasi ako before. So, law school, it's another opportunity talaga to create a new you or to try something new for yourself. Okay, so we still have time. Gawin natin 30 minutes. Let's have a hot take or unpopular opinion. Okay. I'll say some keywords na related naman sa topic. Tapos, what's your take lang on that? Okay. So our topic is about making friends or being part of the community. So what's your take on selecting your people in law school? So let's have some category of people. Parang, would you associate yourselves or hang out with this type of crowd or depende? What's your opinion? One is the super grabe mag-aral. Like, law school is aral. They take it seriously. I'm not sure how to what to call. Pero as in, puro aral. Priority nila is mag-aral, grades, law school is life. Pag hindi ka nag-aral, you don't deserve passing or something. O ikaw, una, Achi. Okay, sama ako sa ganun. Ay, explain ko ba? Oo, may context explanation. Hindi, I mean, balance pa din. Siyempre, kasi grupo tayo, pero meron din ako sinasamahan na ganyan. Sobrang puro aral sila. Kahit sa isang subject ko lang sila naging classmate, pero at the same time, bumuo pa rin kami ng group chat or ng grupo. Then yun, hanggang ngayon, gumagawa pa rin kami ng mga reviewers, nag-debate pa rin kami dun sa GC na yun, sa ibang subject na may parehas kami na subject. So, grade conscious talaga sila. So yun, nasasamahan ko pa rin naman. So, para sa akin, kung samahan mo yung syempre, yung dun ka sa talagang ano ang purpose ng law school is mag-aral-aral. Pero, sasama ka pa rin naman sa iba, which is like yung chill lang, gano'n. Depende kasi sa'yo on how you balance your crowd. Who would like to go next? Ako. Pwede naman itong hindi lahat natin sagutin. Sige. Sige. Si Alpha. Ako naman, it's good to be with them kasi it keeps you on track. Kasi minsan kasi, like ako as an ambivert, minsan napapasobra yung pagiging extrovert. So parang, wait lang, mag-finals na, anong ginagawa ko? Yeah, same, it keeps you same. on track, knowing nga pala na first and foremost, Yun ang before gagawin anything talaga. else, we are a student before we became, acting sa ganitong organization, gano'n. Naging law student muna tayo before kung ano pa yan, student leader, whatever, gano'n. So, it keeps you on track na, it's a check ba na, okay, study, gano'n. Yeah. But, ano naman, kung ikaw, hindi ka gano'n, so take it as a chance or opportunity to bring sunshine or to be life of the party. Kasi minsan kasi sila masyadong seryoso. So, maybe it's good to join them. Kung ikaw naman yung doon, bring ng sunshine. Ayun, or cutting fun. Gusto mong sumunod? Tama lang kasi. Ako kasi hindi ako sumasama sa kanila. Kasi perfect ako. Better off alone. Ako kasi, actually, may mga dabit ako ganyan, dalawa sila. Hindi dalawang category. Una kasi, yung mga ganyan tao, yung una is parang tutulungan ka, na parang, may ganyan ako kaibigan na parang, willing talaga sila, mataling sila, tapos willing silang magbigay ng materials, willing silang tumulong sa'yo. Kung nagtanong ka, sasagutin nila agad, tapos may mga instructions pa. Meron ako na-encounter na ganyan, kapag kasama mo sila, feeling mo, pinaparamdam nila na parang pabigat ka sa kanila. Okay. Kasi yung mga ganyan na group na parang sila lang, so datulungan sila. Pero pag ikaw sinama nila, parang nararamdaman mo na parang hindi ka bilog, na parang umbubububo mo. So sa akin, okay naman sila. Make sure naman sasama ka sa kanila, aral ka. Tsaka may ambag ka. Oo, may ambag ka. Group discussion, may ambag ka. Oo. So okay naman kasi nga sabihin parang it makes you on track, na pag midterms finals. Kasi pag midterms finals na lalo kang tatama rin eh. Kasi parang drain ka na, Pagod parang ka, no? ubos ka na. So kailangan mo din ng motivation na katulad nila. So ganun. Kaya perfect ako. Joke lang. Yan lang. Ako siguro sa subject na nahihirapan ako. I will join the crowd na nag-aaral. Pero dun sa mga subject na kaya ko namang itawid, ayoko din naman kasi masyadong ma-pressure na, grabe, kailangan aral ka ng aral, tapos may ambag ka lagi. Kasi sometimes, pwede bang, sige makikinig lang ako sa discussion kasi may matututunan ako sa inyo. Pero ayoko naman din sabihin na, pabigat ka, wala kang ambag. Parang, display lang ako dito, parang, just for company. Kung gusto nyo ng konting laughter, kung gusto nyo ng, like, 5-minute chit-chat break, I'm here for you. Pero kung asahan nyo, hindi ko naintindihan, wala akong ambag. Ganda lang. Yes. Ganda But lang. it's nice din na, you surround people na, ano ba? Passionate, dedicated sa pag-aaral. Kasi at the end of the day, kaya ka nag-enroll, di ba, para pumasa. Yes. Sayang naman yung time, sayang yung pera. Kung hindi ka lang di mag-aaral. Okay, so that's one. Ano next category natin? Next category natin is, would you say, law school is not for all? Ano ba siya? Ano ba siya?
controversial atake ba siya? Ako, I'll start. Yeah, I think for me, kasi at the end of the day, may napatunayan na tayo sa undergrad eh. We know ourselves already. So yung law school is pagle-level up na lang din, upscaling. So kung medyo, ano ba, sensitive tayo, or medyo, ano ba, what do you call that, onion skin, or madali kang ma-shock sa mga nangyayari sa law school, or faint of heart. I don't think na law school will accept all types of people na ini-screen ka niya kasi parang it's a test of fire. So especially dito, kung nahihirapan ka na makihalubilo sa tao, it's challenging kasi you will interact group activities. Syempre ayaw mong maging pabigat dahil lahat dito performer o kaya merong mga school events. Yeah. Hindi nga pwedeng mabuhay ka sa law school. I'm not sure. Syempre. So we're on the second part. So unpopular opinion and comments. How do you feel, or did it occur to you na parang mas na-appreciate mo na ngayon ang law school friends and people versus your friends before you entered law school? In terms of appreciation, prioritization, yung ano mo, yung time mo and puso mo, or yung closeness mo, para bang nagkaroon ng tiptoeing of the balance? Sige, I'll start. Sige, ako next. Sa akin kasi, since syempre seriousness in law school, basta parang yun nga, naiintindihan ka ayaw ng kapwa law school people ng community natin and friends. Unlike dun sa outside world, bahay ni Kuya. outside law school na, it's hard for them to understand na bakit wala kang time, bakit hindi mo na ito pwedeng gawin, or bakit hirap kang mag-sacrifice for us. Kasi, pag yung mga request nila, i-convert mo yun, how many cases ang mapapabayaan mo, how many pages of book na sana nabasa mo na. Tapos yung mga conversations nyo, syempre same lang din naman na tungkol sa mga life updates, chismisan, or mga tawanan, na with law school people, magagawa din naman natin yun. But pasulpot-sulpot na, nag-aaral pa rin tayo, merong educational value and all. So ako din, nahihirapan ako na to balance my social calendar na kaya po bang pagsabayan na meron akong buhay outside law school, but I'm taking law school seriously and gusto mo mas maging responsible. So minsan nagigilty ako na feeling ko mas na-prioritize ko na to spend time with the law school community. Next, Alpha. Ako, ano naman, yes, for me, mas appreciate ko yung friends ko now that I'm in law school because, yun, di ba sabi nga nila, if friend mo talaga or someone is special or important to you, you make time. So lahat ay busy, especially us na working students, plus we have law school, iba-ibang subjects, and true enough, talagang demanding ang law school. So, nevertheless, those will stay, or yung friend mo talaga, like tayo gano'n, na we make time to meet, unwind, gano'n, bond. Ano siya, parang na-appreciate ko yung effort, kumbaga ba, na kahit busy tayo, we still make time. Hindi yung parang nandyan lang because it's convenient, kasi free lang, kasi walang ginagawa, gano'n. So, yun yung na-appreciate ko. And then, ano ba? Mas appreciate ko yung friends ko ngayon. Kasi it's more fulfilling kasi na you have people to walk alongside you in this journey. So, ganun. Makikita mo kung sino ba yung kasama mo. Ay, at merong additional na. Okay, Diba? hold on. Kaya yung law school friends and people, malapit din agad sa puso mo. May naka-reserve agad sila na spot kasi nga nagkakaintindihan tayo. Ayan. Ito na. Oh. Ito na. So ano nga ulit yung question? Do you feel na mas angat sa'yo ngayon, sa puso mo, sa buhay mo, sa oras mo, yung mga law school friends or law school people, compared dun sa mga friends mo talaga before you entered law school? CJ. We will study also, pero ano muna ito, pampagising ng dito. Because we need to help also other people na may challenges sa law school or nakasok sa law school. Ako lang muna kami. Same pareha ta. Hi everyone! So ayun muna, sasagot si Aji tapos mo Ay, si Jay muna. Go. Gusto mo ba sa akin kung mas, Ay, bumabati ka ba? Hindi pa, sige lang, go lang. Feeling mo ba May mas hugot kasi ako dyan. Ayun. Go, sige. Sige. gusto natin yung mga Oo, go. Bigla lang sinububok ng ticket. Nagbubok ng ticket sila po. Gusto naman bulikat pa. Go. Okay lang. Go, Jayo. sagot. Nasaan na ba? Ay, mga pa mo? Ay, nandoon. Nag-ano sila? Ano? Hoy, hindi Ay, nag-vlog ka. Kung ka lang, live lagi na nagkita Colosseum. Legit yan. Dali, Gio. Go. Ako Ito na naman mga sapat lang naman, hindi naman sila angat. Kasi parang pare-pares din naman kaming working, pare-pares din naman kaming diva. law student, pare-pares din kami mga anak. 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 Oo, so I think hindi naman, siguro, pero malaki yung portion nila sa sa pag-pursue ko ng dreams. So, kaya thankful ako sa kanila, ganun. Okay.
last. Ikaw, introduce yourself. What year are you into? Bagong pasok sa Ako, sari ko ako nga pala si Sibes, Year level. year level, second year, IREG. Tapos, why do to choose law school? I mean, Gumawa kanina lang po ako. gumawa na sa ligang tanong. Yung ikaw po sa EDSA, nakita ko po may highway. Hindi pa na mag-law school. Dapat po kasi pinuntahan namin is masters. Pero ayun, tinry ko. Ako naman si pabida-bida, tinry ko. Okay, nakapasa, okay, mag-enroll. At sa kalakitaan, gusto ko mag-quit. Kasi sobrang hirap. Pero through the help of my friends, all of my friends sa DSL, natutunan ko siya mahalin. Yun lang, malaki din yung impact nila why I continuing my studies in law school. Pero ang tanong talaga natin, Sibes, do you feel na mas angat yung mga law school friends mo kaysa sa mga friends mo before law school? I think yes. Kasi you don't have to introduce what law is to the law students, and mas nagkakaintindihan kami when it comes to time, like we cannot go to the other places, and magmi-meet lang kami pag mga ganito, like for example, ganitong Saturday, may klase, ganyan, magmi-meet lang kami ng mga law school buddies namin. Then, yeah, sobrang happy. Sobrang happy mag-law school. At saka kayo guys, kung gusto nyo mag-law school, simulan nyo na. Now na. Baka dito kayo makakahanap ng forever nyo. Hindi, kasi ang nakakatakot nga pag nag-law school, baka hindi ka magkaroon ng friends, mag-isa ka lang sa law Hindi naman, school. hindi ako naniniwala kasi sumali kayo sa mga org. Hindi ganun nga yung nangyayari dun sa At center saka ba yun? mula pa akong org, meron na rin ako mga friendship. Siyempre, bida-bida si ate mo. So meron din ako mga ibang friendship. Pero yun, iba pa rin yung may org ka kasi may mga higher year level na pwede mong pagtanungan, tapos makakapag give sila ng advice to your studies, ganyan, bibigyan ka nila ng mga lot of review materials coming from the expert like Gio. Gusto niyo ng lab guru, si Gio, yan. True school din. Sige, last question. So, syempre friendship pa rin. I'm not sure kung issue to or hindi, pero Bakit mo pinalitan sila? do you consider or do you feel like yung mga magiging friends mo or makikilala mong tao in law school, these are for keeps? These are real people na i-carry mo din sa life mo outside law school? Or, I mean, kasi syempre mga friends natin outside, alam mo talaga na kaibigan mo na sila for life. Kasi iba yung na-build mo. Yes. O yung sa law school natin, parang transactional lang na because magkaklase tayo, because we're in the same journey, yung relationship natin, doon lang naka-anchor. Hindi, I believe guys, pag naging lawyer na, like for example, tinatreasure ko naman talaga lahat ng mga friends na nakakilala ko in the long run. Then, tinatreasure ko ang mga friends ko sa law school because I believe kung magiging lawyer kami rin naman ang magtutulungan at magtatanungan. Kasi ang law school kasi hindi naman natatapos dito yung pagiging yung mga friendship sa law school. Meron pang outside of the law school, magiging friends mo rin sila. Like for example, RK sa CA prosecutor, ganyan. So ako nasa corporate world ako as lawyer. O si Alpha nasa criminal lawyer siya. Sino pagkatanungan ko ba eh? True. Siyempre si Achi, ito si Jerome, na siguro judge na Sino siguro. Jerome? Si Jado. Si Jado judge na siguro. Dahil doon, pagkaso mo. Oo, RTC. Siyempre tatawagin natin, judge, baka naman. Pagkaso mo, nagpapatalo ko na doon. Joke lang. Pero hindi malayong mangyari na isa sa amin dito, or lahat kami maging lawyer. God's will. Okay. Kaya what's your take? Ako, isayin ko na Transactional lang. relationship or friends in law and friends in life? Tapos yung question kanina, ano nga yung question kanina? Yung mas priority or mas angat, mas appreciated mo yung law school O, friends? isahin ko na lang yung sagot ko. Actually. Magpakita ka. Yan. Ayan. Para lahat, pakita tayo. Para sa akin, mas angat yung friendship. Parang gano'n. Eme lang. So, mas angat yung friends ko sa law school. Natatawa talaga ako. Kasi, Okay kaya. Yeah. wait lang. Eme lang. Eme lang. Tsaka sabi nga nila, a professor once said na you begin your network in law school. True. So, sino-sino yung mga classmate mo ngayon, definitely, the time comes, kayo din yung magtutulungan out there. So, Ayan, siyempre tama sinabi yan. ni Sibes na, may kakilala ka, may kaso ka dun sa ganito, ganyan, sa lugar na yun. Taga dun yung friend ko na si ganito, ganyan. So, in one way or another, di ba, it will help you and vice versa. Kaya nga, sabi, tulungan, hindi lang sa law school, eventually, more so after. So, saan ba kayo magkakilala? So, of course, during law school. Yes, sa law school. Kilala nyo ng isa't isa, napahiya na kayo sa law school. Wala nang yahiya kayo, magiging close kayo. Baka pala mukha mo sa law school, hindi ka mag-survive. Mas angat talaga yung magiging friends mo sa law school kasi mga professional na kayo, mga responsable, hindi kagaya nung college kayo. Pero actually, ano ba? Sarap yung color, Ano pa ba?
Ano ba isang tanong, Chris? Nakalimutan ko. Yung friends for keeps, Ah, na oo. mga nasa law school, na makikilala mo, do you feel na magiging kaibigan mo din sila Sa in the same manner na yung mga kaibigan mo talaga? It depends. Oo naman. I hope. Sa ibang topic yun. Ang usapan natin itong sa friendship. Shiket. Oo naman, syempre, yun nga, connections yun eh. And, Uy, legit na. Hindi na natawa si Achi sa pag-explain kasi pakinggan niya. natatawa ako. Uy, magseryoso kayo kasi may mga tao matututo sa mga opinion. Okay, okay. Tulad ng mga tao kaya bags niya eh. Madali lang. So, yun nga. You finish the conversation, Achi. So, yun. Oo naman, mas magiging friends mo sila for ano. Pero kasi sa akin, ano yan eh, lahat may purpose. Yun lang. Yung palagi kong inaano, sino yung makikilala mo, may purpose yan sa life mo kung bakit mo siya nakilala. Hindi, totoo yun. Kasi ano bang tawag dito? Ano tawag doon, RK? Alin? Kapag ka yung, ano tawag doon? Kapag ka yung, come on, help me out. Kapag, ay tulungan niya si Achi, hirap na hirap sa buhay. Kaya Kaya, mag-friends. kasi nawala tuloy ako sa focus Ay, kasi nawala yung flow of thoughts mo. yan, ako kasi ako ng tawa. Ano yun, yung pagka, sa purpose, yung purpose mo, ano ang tawag doon? Yung lahat ng makakasama mo, may tawag doon eh. May reason? Yeah, yun. Destiny, ganon. Yun. I mean, naituturo sila At true. na magiging, ano tawag, maguhulma sa'yo. At, Yun. so yun. They will be part of your law school journey because yun nga, you will learn something from them. Yes, tama yun. O, diba? Ang haba. Mga 45 minutes ng conversation natin. Sa susunod ha, bilisan natin yung mga sabon. Wala nang tatawa. ang taas ng memory sa phone, ang hirap i-upload. Tatawa ako. So guys, Next time, kung ayun po, especially sa mga makakahanap ng page na ito or account na ito, kung meron pa kayong mga gustong topic regarding life, friendship, or especially law school, just send in your comments or questions kasi madalas naman tayo, mga twice a week kami naggaganito. So at least, real life experiences, di ba? Hindi lang siya a day in a life, but these are meaningful conversations with different levels na nasa law school. And yun, mga real people naman kami. Na mga Guys, hindi kayo tips lang ha, hindi kayo magsusurvive sa law school kung mag-isa kayo. Huwag na huwag niyong gagawin yan pag pumasok kayo sa law school. Sabi niyo, ako lang yung matalino, whatsoever. Hindi kayo magsusurvive, promise. So basta tandaan mo, dapat may support system. Meron kayo kasi nandito yung mga law school buddies mo. Doon na tayo sa totoo. Law school is hard. But you can make it This year. better. Bearable. Yes, bearable. If you are with the right people. Yes. And that's how we end our podcast for tonight. So yan. Thank you so much. Bye. Bye! Hello, Mix Live.